Excited sila mong lingkod, no? Hallelujah. Yan yung karapan. Guwapa o guwapo kayo kakaroon. Kung babae na siya, inagwapa. Okay? Kung lalaki na siya, inagwapo. Alright, hallelujah. We are on the second Sunday sa atong series, mga kaigsunan. Okay? So today, pinsan na may andam na, hindi mo dapat. Today, we are going to cross over. No, kasi naka-try na crossover day. Gusto sa basketball, rumana na madungong sort. No, pero, ang meaning sa crossover, mga kaigsunan, it's mutabok. So, today, kaya sana gusto mutabok. Gusto niya mutabok ng pastor. Unya, ang isiguran siya mutabok. And I don't know, kung pila sa kwadrik karon na-stuck sa past. No? I don't know, pila sa kwadrik karon na-stuck sa sakit na kagahapon. Salamat sa tingin no? I don't know pila sa buwan diri karon na stuck dili lang sa sakit nga kagahapon kundi sa lamig nga kagahapon. It's not a story. No? Kanang mga past victories di mo grabe. Pa-istorya lang ito, grabe sa una lagi hawod kay ni. Nya karon sa una lagi pastor pasayaw ni pastor hawod kayo nya karon. Wala nang dito ay pastor. Na-stuck ba? Yung dapat ay na-stuck. So this is what happened, no? With our key text this morning, mga kaigsuunan, no? As we read, no? Ana si Joshua, sa dihang, they cross the sea of the Jordan, okay? Kaning mangkot nga suba, sumpay ni siya sa suba ngadto sa dagat sa Dead Sea. Okay? The lowest point of earth, the Dead Sea. Kaya nga nung gitawag siyang Dead Sea, kaya tanan nga naa dito patay. Walay isda nga mabuhi tungod sa kaparat. Imagine, itambog ka dito, di ka maunlod, bisa di ka kabalo mo langoy. Kaya mulutaw ra ka sa kaparat. Therefore, Joshua, gipatawag niya ang tanan karon, gipatawag niya ang tanan Israelites. Actually, during this time, napildi niya nila ang Moabites and Ammonites. Okay? They were camping in Shittim already. Okay? Gusto na makita ninyo ha? Mauni suba. Okay, mauni suba. Dari ang Shittim. Ang pikas dito, ang tabok nila, pagtabok nila, unahan na Jericho. Okay? Ito na yung mga inaiskutan ko. Okay? Gusto sana ako na yung masagdan nun, i-illustrate sana ako yung instanan. Samtang naa sila dito, ano si Joshua? Dali mo, dali. Paginawa ninyo ang pulong sa Ginoo. Okay? And, he will certainly drive out before you the Canaanites. Okay? Ang mga nagpuyo at mga nasod, katong dito sa pikas nga side, Canaanites, Hittites, Hivites, Perizzites, Gergesites, Amorites, and Jebusites, and Kuhatites. I will tell about that. Okay? So, iyan i-drive out tanan. Those people in that country, i-drive out the Lord. Anas Joshua. Because this is the word. And see, the ark of the covenant of the Lord of all the earth will go into the Jordan River ahead of you. Tingnan ko tapad, nag-una si Lord. No, the ark of the covenant, mga kaisunan, nag-signify niya sa presensya sa Ginoo. Nag-signify niya sa presence ni Lord. Buot pasabot, nag-una ang presence ni Lord dito sa Jordan River. Tingnan ko tapad, nag-una si Lord sa imong mga rivers. Kinsay gusto nang matabok sa ilang kinabuhi. Ay, time na ko. Nung naay mga tabukunan sa itong kinabuhi, you know what? Kabala kung nagtabukunan sa itong kinabuhi? From childhood stage to adolescent stage. Unang kalabanan ko, nagpuro na kapuya na yun, huwag ka balik ko grade 1. Tingnan naman, gusto ka naman ito grade 1. Window, ingat ka. Atang na yung tanan,
sa kindergarten, padung sa adolescent stage. Gusto dagan man kong bill by nun. Bill sa kulit, bill sa piniti, bill sa napay 5-6. Pero yun ang karapan, nag-una si Lord para nimo. Yun yung katapat, handa na ba ka mag-crossover? Because the Lord is ahead of you. Gusto ko na naman ito, kauban naman sa unang mga gahi, kaayo nga, nagsugod og tabok gikan sa Egypt, padulong sa kalingawan. I want you to understand, kanina mga katawan ng gisgutan ni Joshua Dere, kapano mo yung ipang istorya ni, 20 years old, buot pasabot, tanang ng labang dito, buot pasabot, ipanganak na sila sa kamingawan. Kaya nga naman, tanang ng labang dito, gikan sa Egypt, padulong sa kamingawan, hakpay rang nangamakay. Ang gipambilin o buhi ni Lord, 20 years old pababa. Ang nagpabilin ng tiguang ani, kanilang silang Joshua o Caleb. The rest, batan mo na. So, wala naman tumagasi sa mga mga wadlong, ikabukoy. Pero I want you to understand, the Lord is ahead of them. No, may wala naman bukoy kahit ng kauban, pastor. Wala naman kauban ngayon na. Hey, I tell you, even if you come alone, the Lord is with you. Salamat sa pulot ka, amen. Uban nimo ang Ginoo. And sabi niya dito, and soon the priest carried the ark of the Lord and the earth and the foot, set the foot in Jordan, its waters flowing down streams. Tanawa, pagtamak pa lang sa mga pari, the high priest and the Levitical priest, pagtamak pa lang nila, abi nila, patungtungon na gawin sa Ginoo sa yuta sa tubig gani. We walk on water, hanera. Pero sa mga gadala sila ark of God na pagano, uy, nagtsulod kita! No! Kaya ang tubig ni piled up. Kinsa nakakita direk baha? Kinsa'y hapit na alon o baha? Kinsa'y nakasulay tabok o baha? Kung di gusto ninyo, altong paglamlamong, diri taagi sa Valencia. Tunong mo na itong baha. O di altong taglatian. Ato tayo ilang ara. Ang motor na dito, kaduha hapit na alon akong motor diya. May ganit, patubaha, unsa na lang ni. Kanina tayo during these times, at flood stage, ang ilahang sapa. Ano ba tayo mga ano magkakari? Ano na ito? No! Nagtapog ang tubig sa pikas-kilid, nagtapog po. Ikaw daw, kita kang tubig galing, di ko na nagbalik pa lang tubig. No? Mura siya kuwan ba? Mura siya gibutangan o piler nga. Diha ako ito ng tubig. No, napay-kita ko sa rina, napay-isda na ganahan na ako. Pwede nyo mo kwakon. Di ba? But I want you to understand. See, the ark of the covenant of the Lord of all the earth go into the Jordan River ahead of you. So naguna ang mga priest, pag-abot dito sa tunga, nihunong ang mga priest. The Levitical priest, they stop in the middle. I want you to understand. Sa dihang mo labang kasi mo kinabuhi. Sa tanang sitwasyon nimo. Sa tanang struggle nimo. Sa tanang problema nimo. The Lord is in the middle of it. The Lord is in the middle of it. Yung kapuyan, kita siguro itong panahon nga gahilak kang taman tungod kay di ka kagwang kang gibulagan ka. No? Kita si Lord itong naghilak kang taman because you were so down, because you failed the test. Kita si Lord sa diyang down kay ka katong time na feeling ni mo worthless kayo imo kinabuhi. Kita si Lord atong mga season. Because the Lord is in the middle of it. Yung katapat, the Lord is in the middle of it. Kita po si Lord kung nagliko-liko ka sa una. Mabisag kinsa na lang imong cheeks. Kita si Lord.
Kitapot si Lord kung nagbukod ka sa isa ka tao lang sa una. Yung karapat, kita si Lord. You know what? Gusto mo masabtan mga kaisuunan? And there are two sides. The sides of wilderness, the side of emptiness, the side of dryness, the side of nothing. Imagine, wala sila land, wala sila property, wala sila kaumahan, wala sila kaplastaran. But the Lord is encouraging them, hey, go to the other side. And that is the title of our topic tonight, to the other side. Dili nitong kandang, in another life. Di na mo ang other side, ha? Tarong na to. But the other side is the land flowing with milk and honey. A land with an abundant land. A land na kung diin ang ilahang grapes mura butong kadako. No, bukaon ka grapes, dili ka bukaon ng grapes, buinom ka grapes. Kaya ano man dili naman mo sila usapon, muli mo maestroon. Nakuha mo na ng grapes sa liyoy. Because from the land of emptiness, as they cross over, or ang tubig di palaplin, and they came to the land, nalagin Lord. Pero isa sa problema ng mga kisulan, baha ulit. Ikaw daw, suway kagtabok o baha. Di ba ka mahadlok? May tagpareha mo itong maestra sa malapatan. No nga, kursunada kayo mo tabok. Bisang tagaliog ang baha, okay rin. Visit. No, yung ano, yung interview, nahanag naman lang doon mo, hinanin mo yung tributi. No, mo tabok sa pa, sa ka bukid. No, kaya nung doon birds, kanaan ka sa mga birds, no? Kanaan, ilisura nagdalan. Imagine, but to the other side, biskan pag-insult ang baha, anak. Kanay may tinuon nga, kanay may tinuon nga kapungan pa'y baha nung ka ang saad sa Ginoo. Hindi, pastor, kapungan pa'y baha, pastor, nung ka ang mabot-bot. No? Ano laging paghato di mo sa iya, di pero mas kanto. So, sila tigbasan, siya papa, pastor. Ano ba rin tigbas, papa? But today, mga kaisonan, God is going to help you to cross over today. Nung may utag, hadlo pa mo kusubin kay baha ba ya? Hadlo ko'y, suway ko ninyong tabok atong sapa nga lao. Labi na ka ng ikwarihan, kaya mo kalit na kakaulod, lalo na dito, kaya nakalutan na ng bako. Hindi pag yung kakabalong-balangoy. No, inundong mo na eh, natin. Pero na, gamitin na pa niya. No, grabe na niya, ano-ano, pagkano yung pagtuman niya, oras pag yapon niya akong kita. Imagine, di ka mahadlok ka na, pati laluma. But you know what? When the Lord said to go to the other side, and they stepped in. Kabalo mo sa yadlo ka na, ang unang lakang baha baya. The water stopped. Kabalo mo sa linis sa tuligid sa pagkilabuhi, ang unang lakang. Pinawang katapad ang unang lakang. Naglisod tag move on, unahing lakang. Naglisod kag pahawod sa imong kinabuhi, unahig lakang. Naglisod kag diet, unahig lakang. No, naglisod kag undang og soft drinks, unahig og lakang. Duha ra gina ka words, N-O. Ay do ka letter. N-O. No. Tingnan ano man, to the other side of it. Nga, pastor, pinanglan ko gina na itong crossover, pastor. We will never be like Dan, Manasseh. No, naman ko yung mga tribes sa Israel nga, okay namin, dili na namin sa other side. Kamo na lang dito panabong kay, okay namin diri ngayon ta, amuan na ni. Kami na yung plastar ani sa Moabites.
and sa Ammonites. Kami na diri, okay na mi. Pero ano sa sitwasyon? No. You will cross over with us. Sige, ihatag na po ng land sa inyo ang gusto ninyo na. Pero wala diri ang promise sa Ginoo na dito sa pikas. Pero kay gusto man ninyo diri mo settle down, padala mo soldier with us. Padala mo sundalo uban namo para mo battle laban dito. And they cross over together. One thing is for sure. Nga nang kinanglan mo cross over. It's because God has a promise. Nga nang kinahanglan mo mulabang sa imong kinabot. Nga nang kinahanglan mo mutabok karon na ay saad sa Lord nimo. Gusto mo sa pagkayo, pastor. Wala naman may family, wala naman may nangaling pirmay. Mabiyaan man ta sa atong minahal sa kinabuhi, pero abiyai sa atong labang makagagakon. Amen! No, mabiyaan man ka sa tanan, pero di ka mabiyaan ni Lord. He is with you. Hindi na yung katapan, the Lord is with you. That's why one thing, I want you to remember, when we cross over mga kaisimunan, God is with us. God is with us. Tapi kayo katapan, kauban nimo si Lord. Kauban nimo si Lord sa panahon nga wala kay trabaho. Kauban nimo si Lord sa panahon nga ita pa lang kay trabaho. Kauban nimo si Lord sa diha nag-eskwela pa lang ka. Kauban nimo si Lord sa diha nagplano pa lang ka sa imong negosyo. Kauban nimo si Lord sa diha naguna-una pa lang ka pag-establish sa imong company. Kauban nimo si Lord, anak. That's why you not recognize the word. Now, I and my wife right now, we're asking, Lord, give me wisdom how to start with this business that we want to do. Lord, tagay may idea to a multiple streams of income ng mga negosyo. Nasugod di kaon. Because the Lord will give you idea and He is with you. Amen ba? Kinsay gusto makalabang diri. Then, aralin niyo. If you want to go to the other side, you have to understand, we need to understand that the Lord is with us. No, ayaw kalimutan nga si Lord uban sa imong finances. Kita ni Lord tanan kung paano ka kabalahura sa imong finances. Hello? No, pag moabot ang sweldo, murag si kinsa. Pagkasunod adlaw, murag na unsa. Salamat sa kamingaw. No, hindi lang manilod ang finances, pastor. No, God is stewarding you. Gusto mo masabtanin mo karon, gusto mo makalabang sa other side, hinahanglan mo maging faithful sa tanang ipiyal ni Lord nimo. Amen ba? No, pag naipiyal tao si Lord nimo, be faithful. Hello? Kung nagsugod ng rise up yung negosyo, be faithful. Di kayo nagkatrabahante lang ganito, di naman musunduhan. Sunod tuwig lang. No, wala'y makasurvive, anak. Amen. Salamat kami now. Be faithful. Be faithful. To your finances, be faithful. God gave you the 100% of your finances. He asked them. And I want you to remember this. He asked them, but your body is also asking for a portion of it. What I mean mga kaigsunan, gusto nyo buo ng mindset sa ito karon. If you want to go to the other side, put the proper savings in your finances. Dili nimo kinahanglan magsugod sa dako, kinahanglan nimo magsugod sa gamay. Mabait ni 2 piso man na. Itulak ko maliit na time. No, estudyante, sa tanan nimo allowance, tanan mo allowance 100, i-separate ang 10. Tithes. Separate na po ang 10. Savings. Yung savings. Dili na pang milk tea tanan. Yung dapat, sige, palabi ang milk tea. I want you to understand,
The Bible clearly says in Proverbs, the people who gathered little by little will be able to multiply it. Kaya mapadagani mo ang imong i-gather little by little. Pero, kumita lang, i-gather lang nimo ang little of sugar, little of sugar, little of sugar. Pagabot nimo 40, diabetes. Kay multiple sugar. Amen? Inyong katapad, gamitin wisdom. God gave us wisdom, mga kaisun. That's the reason why when they cross over that land, kabalo sila, kasabot sila nga, naay saan ang Ginoo. And they have to be faithful. Okay? When the Jordan River is at a flood stage, the Lord is ahead of them. And the Lord is in the middle of them. Gusto nang makita ninyo karon ba that the Lord is omnipresent. He is there wherever you are. Mabitang ana si David sa Salmo, Lord, kung duwa ako sa babaw, naka dito. Kung duwa ako sa ilaw, sa kong kama, naka dito. Kung na ako sa kahilanman sa dagat, duwa ako ka dito. Ngayon, kapag naasirol ka ba niyo? No, munang, hey, I wanna challenge everyone. Ayaw mo kabak sa inyong mindset nga kung madistansya mo, malayo po ng Ginoo. No, madistansya ng simbahan, malayo ko sa Ginoo. Di man ang simbahan ninyong Ginoo. Amen! Si Jesus Christ ang atong Ginoo. Amen ba? Maabot man kag Manila, dala si Lord dito. Di kayo rin mura kag naanghilan, pag-abot dito, mura kag nayawaan. Amen! Okay, pag-abot rin balaan, hallelujah, praise God. Pag-abot dito, nag-nightclub naman. Noon, yung post na, with the girls, baby. Ang post sa mabay, ito ng mga anak na ko, itong klaro kayo, kamay na lang ikulang. No? Naabot lang Thailand. Dari macho pa dito, dalaga na. Tingnan mo, sir, maungo na among to the other side na. No, there is no other side than fulfilling the will and the promises of God, mga kaisunan. Amen ba? And that's the reason why katong tanan gisaad to ni Lord. And I want you to understand, when you begin to cross over, I want you to understand this. When we cross over, God will give everything on the other side. Mali gisaad ni Lord kay Joshua, anas ni Lord, Joshua, bisan asa ni nagisaad po niya kay Moses, bisan asa ni mo itamak imong kiid na imong hanak. Wala ko na ingon na manamak ko kisisiro na yung ingon mo amuan na ni. Mahimot ang kulto ang trabahuan eh. Kasi kayo, lahain mo ng pastor niya sa miracle kay tananin mong matamakan inyo naman. Isa ko kahit itulo. But during those times, mga kaisunan, they are encouraged na tananin mong matamakan inyo. And those lands was given to them. So the question is, what are the things that is on the other side? This is the thing. Number one is a land flowing with milk and honey. Kinsay gusto na rin, yuta mo flow ang milk and honey. Kinsay gusto yuta nga na ay milk o nga ay honey. Pastor, ako di akong baby. Wait po. No, kaya ba rin, gusto, yung ano kayo mo, kung wala po may masugot na ako, paminaw rin natin mo. Alawan lang yung kayo. No, di lang yung kakabal mong iyaw. So, i-train lang din mo high school. No? Hindi namin katapad, ayaw i-train mo high school. Advice ang kanang lalaki diri, kung gusto ka manguyag, dili tanan makuha sa kape. Okay? Kinangan mo kuhaon sa tuhod. Mas mo na ako, wala sila kasabot. Dili tanan makuha sa kape. Kinangan mo kuhaon sa tuhod. Lumihit taman sa Ginoo. No? Pag humagluti, iluna ka naman.
Confident kayo? Nung mo pastora sa una? Confident kaya lang isa ka tuwing gugupat ka bulan inampo. Sa Lord, grabe ang sapot po na kung doon paranin sa linggo ang sukton. Grabe-grabe din naging man. Kung iingon sa Ginoo nga dili ako, maayo na nagbingon tagno. Nga naman, dag-a sa tuhod. Kaya kung ang Ginoo may niingog, okay? Okay. Amen ba? There is land flowing with milk and honey. And also your baby. No, Daddy, be faithful. Kaya naman dito sa other side, naa dito. Pero ang pangutana, andang makamukuha sa milk and honey. Buot pa sa bunda ko ron, andang bakang maghago. Kaya naadan naman ko sa kamingawan nga matulog lang. Pagmata, ay naay mana, naay tubig dito sa gawas. No? Naanan dito. Pero pag-abot sa other side, na may milk and honey. Pero kinahanglan mo magpapaako biyog. O paano na ikuhaon ang honey? Sige daw. Kung saan magkuha ang honey? Di ba sa mga buyog? No? Sa mga kanang ginatawag na ito, kanang gagmay kayo nga, ginatawag na ito, cute! No? Di naman na ito ba? Istingin ko kung kayo daw, manulog, manulog. Pero tamad man ta. Ay, kapunya ko na, di ba? Uy! Gusto ni mong land blowing with milk and honey, pero ikaw, ano kang buyog? Ako'y kita sa nailan mo po, mag-utong ma! Ana-ana ako na rin ang buyog ko. Pak. Pero pagkawa na, muro ka na. Yeah. Pero there's flowing honey. Pure. Nagkaila si Pastora, tawa niya sa tapos guys, dali, okay ko akong buyog guys. Tanawa niyo ako na humong ang vlog. Huwag pagigipa akong buyog, lumubag. Grabe kayo. Nga naman, you know what? Kinanglan na itong maghahagko. Hello? Gusto ni mo promised land, kinanglan ni mo mag-plan it out. Amen ba? Kinanglan ni mo mga idea kay Lord when Joshua crossover nila, ang una nilang i-atake, Jericho. Pag atake mo sa Jericho, wala din mo si Joshua, tara, birada ka. Wala. He planned it out. Lord, say plan, Lord. Because on one side is, the Lord is with you, then therefore ask the Lord for a strategy. Amen ba? Ang naa sa other side, land flowing with milk and honey, ang imong grapes dito, murag putong, pero kinahanglan sa nimong patnon tong higante. No, kinahanglan sa nimong lumpagon tong pader, nga baga kayo, kita mo niya tong pader, nipis rin. Bisag basuka bisag basuka ang gamiton, dili katumpag sa pader. Pero sa diyan nilang gituyukan lang kaysa kada adlaw niya sa ikapitong adlaw, gituyukan nilang kapito ka beses pagkahuman ni anak ning singgit silang tanan. Natumpak ang pader. No binuang pa sa mga pastor, natumpak ang pader tungod sa kabaho sa ilang baba. Huwag sila tingog-tingog sunod sa pitong adlaw. Pero natumpag ang pader nga naman because the presence of the Lord is there. In your silence, the Lord is there. And in your shout of victory, the Lord is there. Salamat sa kabinghaw. Nuuban mo si Lord sa panahon nga hilong kay ka, nag-ampo kag taman, nangadji kag taman. Lord, tapalan ko ani Ginoo. Nung nag-listen ako pasa sa kong grado, bisag 75 na lang yun, Lord. Tingnan ka ni Lord, mag-study na. Nag-study ka. Break na ako eh. Tingnan ka, advance imong mind ka na naman gustudian, ma-retain sa imong mind ka naman. Nag-ampo mga kadaan, you ask the wisdom. Anak pa si James, if there's somebody of you is in lack of wisdom, he should ask before the Lord. Pangayo sa Ginoo. Ngayon ka dapat, pangayo sa Ginoo. No? Second thing, kung sa'yo naka sa other side,
battles with giants and walls. Yun ang karapat na ay giants and walls sa other side. No, gusto ni mong mag-level up, kinsay gusto na isakyan ang dali. No? Kinsay gusto magkasariling balay. Pero on the top of that, there is giants and walls na dapat mong bukabon. Gusto na masabtan natin yung tanan. Naman, na ay giants of fear sa iyong huna-huna na basig dilit kaya. Na ay walls na na-establish sa iyong huna-huna na dili di mo kayong tumpagon kung ikaw lang. But I tell you, by the power of the name of Jesus, those walls will collapse. Salamat sa kamingaw. Katong ang mga walls will collapse. Nakoy istorya kay gagawin ako. Kung wala tayo may himo, nga naman, we are in the first level of poverty. Natay walls itong pakulo. Pero di ka musugot ka ng walls, may makababang nato to level up. Hindi mo dapat, dili makababag sa mga walls na level up. But you can destroy those walls by the power of Jesus. Ano ba? Kaya ni mong pigdiyon. Mawala itong ikahadlukan sa 12, sa pulo ka spy. Ano ito kaya? Dagko kayo sila. Tinuod labi kayong grapes ito. Murag buko. Tinuod lagi na honey o na milk. Pero ang mga nagbantay, iganti man. Mura naman tagmigas sa itong puson. No. Kaya ito. Napa si Caleb, may portion nila sa Caleb yan. Kaya kwalindahan nyo ito ko. Ang ginaan nyo sa ko. Sa magyab ko, kagusta na ito, kwalinda pa ko. At agiyo na ito na. Because they know. The land na ilang giplastaran isaad sa Ginoo. Amen ba? Kasi I want to challenge all of us. Begin to have a picture of the promises of God right now. Sugdi na ninyo, butang o picture sa saad sa Ginoo, Lord. Naami, 5 years, saad mo ni Lord. Lord, palay. Sakyanan, 1,000 ka-disciple, Lord. Sa araw. Tukod kong balay, Lord, 100 ka mo kwarto. Araw, ka ng tagpulo ang masulod. Isa-isa lang. Isa-isa lang daw, di ba? But I tell you mga kaisunan, on the other side, there is breakthrough. There is deliverance. There is great things mga kaisunan. Na ay great things dito sa Pikasay. Hindi naman katapan. Na ay great things dito sa Pikasay. No, di natin mo makita ang walls na lumpag. Di natin mo makita ang mga giants mangluhod. Because they were destroyed by the Lord. Hindi naman katapan. Those giants that I have in me will not bow down in my mind. Ano man naamang tayong mga giants inside of us? Kanang na-instill sa higal sa itong pagkabata, ay wala man tayo kwarta, ay pudri man ta, ay, kung kanang mga ay hindi mo, pero kaya kang ilabang sa Ginoo ana igsoon. You know what? Kabalo ba kang anong ginapukan kasayaw ang cross sa other side? There was di siya parallel, but a story on the lives of Jesus. Sa diyang ni-cross sila sa other side. Wherein makita natin in Matthew chapter 8 verse 23 to 34. It says here, sabay-sabay nagbasa, 1, 2, 3, go. Into the boat and his disciples followed him. Suddenly furious storm came on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us. We're going to drown. He replied, You of little faith,
Why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. When they arrived on the other side in the region of the Gadarenes, the two demon-possessed men coming from the tomb met him. They were so violent that no one could pass that way. What do you want with us, Son of God? Shouted, have you come here to torture us before the appointed time? What do you want with us, Son of God? Balik ka. Appointed time. Some distance from them, a large herd of pigs was feeding. The demon begged, if you drive us out, send us into the herd of pigs. He said to them, go. So they came out and went into the pigs, and the whole herd rushed down and stepped back into the lake and died in the water. Those tending the pigs ran off, went into the town, reported all this, including what had happened to the demon-possessed man. Then the whole town went out to meet Jesus, and when they saw him, they pleaded with him to leave their region. Imagine, they crossed over. Pero sa diyan, may crossover silang Jesus na ay violent storm. Na ay violent storm na ning atake. Na ay problema ning abot. Na ay difficulty ning abot karon. And because of that difficulty, kabuya ni isugdani balik na lang ka. Why? The devil don't want you to cross to the other side, mga kaibigan. It's because there is possessed people on the other side na pwedeng mga ayupin at pinili. Hindi ay mga kapan. Hindi na siya pwede kang gamiton ni Lord para mabag-o o kinabuhi. No? While they were in the other side, samtang napas sila dito, gihapak sila, samtang naas sila sa lake, gihapak sila kusog na balon. Pero ano sila, naunsaman mo. Kung nablaan pa sila, sabihin si Jesus, bro, taday gini. Tagagmay ninyong mga pagtuo. Why? Because most of our giants are our fear. No? Ngayon ba sa natin, mahadlok o wala ang trabaho. Pero wala kang kabalo na ay inside of you, there is a potential na kaya ni mong bubama o trabaho. Hello? There is inside of you na kayang mubuhi o 100 ka people para mahimong trabante under your company. Pero mahadlok kasi mag-resign mo sa trabaho ko, mag-isip na ko fee, mag-isip na ko bayad sa atong law, mag-isip na ko yunanin, pero wala kang kabalo. Hey, your millions are waiting. Hadlok ng yun ka mo, resign sa trabaho ng agriculty ang law. And I'm not encouraging everyone na dili na lang tamanarbaho kung apply company. Mabitaw ng eskwela ka para magkaroon tag experience sa company. Pero don't stay on that level na ay other side anak naman. Pwede po ka mahimong tag-iyo. Salamat sa tulog ka amin. No? Ano sis tayo yung mga tuog na ganita. Yung ka mo nagkarakara mo diya. Ano ang amin sa mga disciples. And pagkakas sa verse 30. So yung naabot na sila sa pita side. When they arrive on the other side, in verse 28, in the region of Gadarenes, na ay duwang ka demon possess. Gusto nang mabala ninyo nga, dili lang demon possess ang naayo dali. Sa other side, na ay naayo nga 12 months na gitalidugan. Na ay naayo nga namatay na nga bata. Nagina ni Jesus of Talitha kum, little girl, wake up.
Yun naman, sa other side, no, challenge akong ganan. Go to the other side because there are more greater miracles to the other side. Ngayon dapat na ay dagkong milagro sa other side. Pastor, ano yung magpasabot? Kung yung sitwasyon karon nag-isip pagyapon ka, pasabot mga kaizunan, God is pushing you, go to the other side. What do I mean? Kung yung lifestyle karon wala kay ampo-ampo, go to the other side, pray a lot. No, pwede kayo mo maato diri every day. Every day we have a morning prayer, 5 a.m. to 6 a.m. mga kaisunan. Let's go to the other side. Let's come into prayer. Lord, we pray. Kaya naman, nasayod ta nga si Lord ang manguna aning tanan. Therefore, si Lord ang naaaning tanan. That's why we ask the Lord, nakakauban ka na mo ani. We ask you, God, because to the other side, if we want greater power, greater glory, greater presence of God, we need to do greater things for God, mga kaisunan. That's why na-ay greater move si Lord. Kaya naman, nilakat man sa pikas sa'yo. Pumupundo ra ka sa inyong balay karon, sa imong status karon, sa imong situation karon, di ka katabok sa imong sitwasyon. No? Inyong katapat, good job, nabot ka diri karon. No, kaya kung nipundo ka sa inyong balay karon, matanggong ragyo ka dito. No, magunaw na ka dito, sa imong karon, puya, ginabuhi, niyak, matay. Pero karon na-remind ka, na the other side nining tanan. Bisag lisod ilabang na ay other side nining tanan. You know what? To the other side, you will learn not to live alone. Makaton kang magkinabuhi nga dili lang ikaw isa. Tingnan ka tapat dili ni mo na kaya nga ikaw ra isa. Iya sa kaping ka sa kawan, uyuga na sa karon, inadilini mo na kaya nga ikaw ra isa. Kaya nga naman, sa other side, kabalo mo sa gihimo ni Jesus, pag-abot nila sa other side, dito niya natapok ang 12, ang 72 kabuok, iyang isend sa mga villages, and katong mga tagduha, nangadto sa mga villages kabalo mo, ang mga demon possessed, ilang gipangampuan nga ayo, ang mga bakol, ilang gipangumpaw, ampuan na kalakaw, ang mga amang, ilang gipangampuan na nakasulti, ang mga masakiton, ilang giampuan nga ayo. And they go hand in hand together, nga walay dalapisan, usa ka ilisan, usa ka chinilas, usa ka sapatos, walay extras. Kung unsa ilang isuot paglakaw, maupo na ilang suoton paguli. They experience greater miracle and they walk not just alone, but they walk with a companion with the power of God. Gusto nang masabtan mo, kung nakay kauban mo, evangelize sa bang tama kaisunan, dili lang mong duha ang nag-ubad, tulo mo ang nag-ubad. Ikaw imong kauban o mabala ang Espiritu Santo. Hindi ang kadapat, nakakay kauban. Muingon pag yung kag, tulo raman ni pastor, ayaw ka bala ka, kaya nga naman, back up ni mo, tibuok langit. Amen? That's why hindi mo dapat manabok ka ta. Hindi mo dapat, ayaw pag inusara. No? Tungod kinaamay battles mga kaisunan. On the other side, na ay battles, na ay walls, na ay giants, buong pasabot, ayaw pag inusara. Hello? Mamatay ka kung ikaw ra isa. Kaya ang imong makita, 360 lang. Ang likod, bakante bay. No? Basing matingala ka, to preto kauban ako sa una, gitangkugo og sumbag, yung sa kabantay, na aday kalaban sa likod. Dali mo na rin, kaya mo, standard! Pagkaita! Pag-rugit, kalaban di ay. Hindi mo katapat. Hinahanta din ang kauban. Ano ka na dungan, kinahanglan na giday na itong mga bay. Uy, bumapanay labot ang minyo dre. No, kinahanglan na itong kauban because gidesign ka ni Lord. Kanay kauban. Kasi pag umanan nga chapters sa Matthew chapter
8, mga kaisunan, dinhi gipang gather ni Lord, gipang tagduhan niya ang mga disciples. That's the reason why never go alone. Never go alone. Naibatol sa pikasay. No, sa diyang pagkabuk nila, gikan, sa diyang pagkabuk nila sa Jordan River, naay AI, naay Jericho nagulat, naay Gergasites nagulat, naay Hivites nagulat, naay Jebusites nagulat. And those countries are powerful countries, mga kaisunan. But I want you to understand, wala ka gihimo ni Lord to be alone. You are going to conquer nations. Di man kayo i-conquer nila ang tibuok land sa Canaan, Lebanon, Jordan. I-conquer na nila. Ibig sabihin, nations after nations ang ilang i-conquer. Now, my question is, unsa nga nations ang ilang i-conquer? Who is your nation right now? Kinsa imong nation nga i-conquer karon? Because God is telling us to conquer somebody, to conquer, to win the souls that are lost before God. Mga kaisunan. Ngayon tapos, nation nilang isa katao. I want you to understand this. There is a passage in the Bible. In Genesis chapter 25, verse 23, the Lord said to her, 2 nations are in your womb. Duha kanasod ang naa sa imong taguangkan. Hindi mo katapad. You contain a one nation. You contain a one nation. Kung buntis karon, na ay isa kanasod na po diha. So what do we do? Let's conquer those nations. Kadili to matake over sa yawa, mga kaigsunan. But the presence of the Lord will take over ato mga people. Hello? So who are your nations today? Bigyan yung katapagin sa mga nation na kailangan yung conquer karon. When you go to the other side, kinsa nga nation ang imong i-conquer karon? Pastor, magkinahanglan din sa akong ginikanan ng Ginoo, Pastor. Gusto ko naman ko sila manginom mag-shot kong Pastor. Pastor, kinahanglan din sa akong pamilya o Ginoo, Pastor, gusto kayo magmaway ako magulang. Last week, si Pastor agi-challenge ta to pray for 3 people. Yung po, barato ng tulog ka tao? Hello? Everyday, gaampo ba ka ng tulog ka tao? Ginaingon ng Lord sa inyo, ha? And today, we will tell them. Hindi mo dapat tell them. Little by little, conquer them. Approach them. Hindi mo dapat approach them. Kung gusto nang masabi na mga kaigsunan, one soul is so valuable in the presence of Jesus. Importante kaayo kay Lord ang isa ka kalag. Ang isa ka nasod, importante kay Lord. Kanya Pastor, magutana mo, Pastor, nga naman lagi Pastor, nagipapatay ba ni Lord itong tanang tao dito sa nasod sa Canaan? Ipapatay ba lagi ito niya tanan tao itong Jericho? Ang importante kay Lord ang isa ka kalag. Balik mo, those souls are no longer owned by God. Kaya naman, that nation, dihalat na nila ilang kinabuhi o ilang mga anak nato sa Diyos. Every year mo, patay sila bata para ihalat sa ilang Diyos. Every year. That's the reason why the Lord has to vanish all those people para mapulingan sa nation na kuliin ang alagad sa iyang Pinoy. What do I mean, mga kaisunan? Sa imong i-conquer, sa imong mga ginaampong mga tao karon mga kaisunan, na ay mga Diyos sila kinabuhi ng kinahanglan. Na ay mga butang sa ilang kinabuhi, kinahanglang patyon, wala ko ningon nga patyon ni mo to. Kay makilir ka. But you will begin to pray it over right now to kill all those immoral things inside of their lives. Hindi ka dapat kundi na nag-ampo. Kasi the moment you pray, yung Lord, kaya ako higala, Lord, kahit ko kignaw. Yung Lord, pahumok ka ang now. No?
Ngayon sa aling gusto, dahil bitong na akong barkada. So, bro, kasi nga na kung dalag basketball pa so, basi na yung sabay. Ngayon yung katapan, walay gahi na tao sa init na pag-ampok. No? Pinadagol pa walang matigas na dinapay sa mainit na tabi. Kung sa hagoy kusog sa laki. No, hindi yung dapat. Let's begin to win more souls for Jesus. At least one soul, mga kaigsunan. Kung di naman di mo madala ang tatlo, kaya this time, I wanna challenge all of us. Gusto lang magito ng tanan karon. Kung last week, nag-ampo kag tatlo ka tao, karang sugdi sila duoling na. Hey, you know what? Nag-ampo biya ko nimo. 1 week na. Nakay gusto ipapray? Or nakay gusto request as prayer? Ngayon po, ano ba? I wanna bring it into my prayer. You just tell them, hindi ko dapat tell them. And niya sa ina, tell them. Because the moment they know that you prayed for them, they will feel the love that is from you. No? Pastor, kahit mga ito, Pastor, bubot mga ito ginaboy, manigarilyo mga ito sa mga tubangan, sa tilo! Di kayo mo, manigarilyo ka, may pirmo yung kapatay na. But just speak it to say it. I'm praying for you. I'm praying for you. Nakagos ko ipaan po. And beginning that day, you will have the passion to reach for oneself. Minsan nakakita itong salida na rin ng Lord, one more soul, Lord. So itong sundalo ko siya, na di siya magunit o karumas. Pero yung trabaho is mga rescue lang ako. One more soul, isa pa. Isa pa kakalaga, kaya na kong ibaba dito sa ubos. Isa pa kakalaga, kaya na kong madala sa base. Isa pa kakalaga, kaya na kong madala sa presensya sa Ginoo Lord. That can be saved. Just one more soul. Hindi mo kailangan daghanang, hindi mo kailangan isa kalibo na yun. Just one more soul. One more soul. Dili man siguro nato kayang baguhon pinaagi sa magbago sa isang kakalag ang tibuok kalibutan. Pero at least na isa kakalag na gibago nimo ihang kalibutan. Amen, hindi mo katapat at least na isa kakalag na gibago nimo ihang kalibutan. And I am a living witness ana mga kaigsunan. If there is no one that reached me out and introduced Jesus to me, wala ko ninyo nakita diri lang. Duwaray pa ingnan ako guro. Either pisuhan o nanagin ko sa lugnanan bro. Kaya wak man dyan ko kapopera po siguro duwa. Lawang sa tanan, wak yun po ko kailang Ginoo. So, ugol mag yun po ko kinigbasay sa una. Pero it's a living testimony that this life has been changed and used by God. Tungkol kinaalay sa katao na inintroduce sa tuwa si Jesus. Tungkol kinaalay sa katao na ampong taman sa patungkol kinaalay sa katao na tapik sa tumabang, hey, kumusta ka? Tungkol kinaalay sa katao na, hey, kumusta ka? Hey, kumusta ka? Those simple nga pagpangusta nimo, yung simple nga tap lang nimo, could mean nothing to their lives. Kaya naman, posible ang kanang tao, wala na nangumustaan. Wala na nangialam. But in just one tap of your chat, hey, Mel, kumusta ka? No? Rod, kumusta ka? Tin, kumusta ka? Those things could mean a lot. Amen ba? That's why can we just say to the Lord, Lord, one more soul, Lord? Because one soul before God is so valuable, not consumed. That's the reason why we do this ministry of compassion. And we do the ministry of mission. It's because one soul is so important. One soul is so important. Yun yung katapat importante kay Ginoo.
No, kung importante sa Ginoo tong wa pa kaila sa Ginoo, unsa na lang tong naana diri unya nawa sa Ginoo. Hello? And the Bible clearly says, ang bisan kinsa nga makatalag balik atong tao nga nalayo sa Ginoo, he will receive a greater reward. Pinang katapat, greater reward. Kung ka nang mabira ka diya sa presence ng Lord, balik sa Lord, kailangan paluwag na ako. No, bisan mo sa'yo sa sinugdanan, pagtaas na yung gamot, murag wa may lihok si Lord, murag kahit naman kay Tuanis, murag sa akong sala. But I tell you, as time will pass, as you sow in the presence of the Lord, mahumok ragid ng gahi na kasing-kasing. Amen? That's the reason why can you just cry out for the Lord right now, Lord, one more soul, God. To the other side, Lord, we will conquer one more nation. One more nation, Lord. One more nation, God. And muna ako pangakalarong kinsa na nasod ang gustong ipakonquer ni Lord sa imo harap. Let's just hide their names. Maybe mong mama, mong papa, mong son, mong silingan, mong hospital, sa eskwela, mong sa trabaho, mong barkada. Because the moment you approach them and they encounter Jesus, they will receive freedom and deliverance. Pwede ba naman yung talentang? Can you just begin right now saying, Lord, I want to go to the other side, but at least give me one more soul. One more soul. One more soul, God. One life that could I impact. One more soul that I could tell as we sing, Lord, we could say, Lord Jesus, I am tossed in the water, but I'll never get under because you are always on time. Jesus, I might walk through the fire, but you walk through beside me. Like Shadrach, Meshach, and Abednego, he walked beside them. No? Mula ka man siguro magkalayo. As you cry out for one more soul, Jesus. No, as you carry the passion, right, the Lord, isang kaluluwa na lang, Panginoon. Isang kaluluwa pa po, Panginoon. Just help me to rescue one more soul. We will do a rescue operation right now. Kung wala sa gawa sa kinahanglang rescue nun, kung ikaw karon ang kinahanglang rescue nun, hey, the Lord is calling you, hey anak, just come back, just go and call my name, because I am here, naara ko diri, and I want you to come back into my presence. I want you to come to my presence. Pwede ba na yung kay Lord, come Lord? This one more soul, God. This one more soul, Jesus. Right? Thank you, Lord. Thank you, Jesus.